Isa pong pinagpalang umaga sa inyong lahat mga kaibigan. Isang magandang umaga, magandang araw po sa lahat ng aking mga kaibigan dito sa Pilipinas at isa pong magandang gabi, magandang hapon, umaga o tanghali naman sa ating mga kaibigan sa iba't ibang bansa. Mga kaibigan, salamat sa Panginoon dahil maaga po tayo makakapagbasa ng ating Bible reading dito po sa ating YouTube channel habang hindi pa po maingay ang paligid, at salamat sa Diyos sa kanyang patnubay sa buhay ko na maipagpatuloy ko po itong sinimulan kong Bible reading, at salamat sa Panginoon sa umagang ito na binigyan niya po tayo ng kalakasan. At sa mga gising na po dyan at may oras po magbasa at makinig, buksan na po natin ang aklat ng Exodo chapter 16. Ang title po nito, Ang Mana at Mga Pugo. Mula sa ilim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita at ika-15 ng 2 buwan nang sila'y dumating sa ilang ng Sin. Sa pagitan ng Ilim at Sinai, ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa sana'y pinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto doon. Nakakakain kami ng karni at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdala ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Sinabi ni Yahweh kay Moises, paulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit araw-araw. Palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakanin nila sa maghapon. Sa pamagitan nito'y susubukin ko kung hanggang saan nila susundin ang aking mga tagubilin. Tuwing ika-6 na araw, doble sa karaniwan ang kanilang pupulutin at ihahanda. Pagkatapos ng pagkikipag-usap nila kay Yahweh, sinabi ni Moises at Aaron sa mga Israelita, ngayong hapon ay mapatutunayan ninyo na si Yahweh ang naglabas sa inyo sa Ehipto, at bukas ng umaga makikita ninyo ang kanyang kapangyarihan. Narinig niya ang inyong reklamo laban sa kanya, sapagkat tuwing gagawin ninyo ito, siya ang inyong inirereklamo, hindi kami. Idinugtong pa ni Moises, ngayong hapon bibigyan niya kayo ng karne, bukas ang umaga itinapay ang ibibigay niya sa inyo. Hanggang gusto ninyo, iyan ang tugon niya sa inyo. Ang totoo, anumang reklamo ninyo laban sa kanya, hindi sa amin, sapagkat sino ba kami para pagreklamuhan ninyo? Sinabi ni Moises kay Aaron, ang buong bayan ay paharapin mo kay Yahweh sapagkat narinig niya ang kanilang reklamo. Nang sabihin to ni Aaron, ang buong bayan ay humarap kay Yahweh sa gawin ng disyerto. Bigla na lamang nilang nakita sa ulap ang kaningningan ni Yahweh. Sinabi niya kay Moises, narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karni, sa umaga bibigyan ko sila ng tinapay hanggang sa gusto nila. Sa gayon malalaman nilang ako si Yahweh, ang kanilang Diyos. Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakita nilang ang lupay nalalatagan ng maliliit at maninipis na mga bagay na animoy pinipig. Hindi nila alam kung ano iyon, kaya nagtanungan sila, ano kaya ito? Sinabi ni Moises, iyan ang tinapay na nabigay sa inyo ni Yahweh, at ito ang utos niya tungkol diyan. Bawat isa sa inyo ay kukuha ng kailangan niya at ng mga kasama niya sa tolda, kalahating salop sa isang tao. Namulot nga ang mga Israelita, may kumuha ng marami at may kumuha ng kaunti. Ngunit nang takali nila ang kanilang nakuha, ang kumuha ng marami ay hindi lumabis at ang kumuha ng kaunti ay hindi naman kinulang. Sapat lang sa kanila ang kanilang nakuha. Sinabi sa kanila ni Moises, huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Ngunit ang ilan sa kanila'y hindi nakinig kay Moises. Kinabukasan, inuod ang itinira nila. Kaya nagalit sa kanila si Moises. Mula noon, tuwing umagay namumulot sila ng ayon sa kanilang kailangan. Pag init ng araw, ito'y natutunaw.
Ng ika-6 na araw, doble ang kanilang napulot, isang salop para sa isang tao. Nagpunta kay Moises ang mga lider ng bayan at sinabi ang nangyari. Ipinaliwanag naman ni Moises sa kanila, ito ang utos ni Yahweh, bukas ay araw ng pamamahinga, araw na mahalaga kay Yahweh. Lutuin na ninyo ngayon ang gusto ninyong lutuin. Ang hindi mauubos ay itira ninyo para bukas. Tulad ng sinabi sa kanila ni Moises, nagtira sila para sa kinabukasan at siyaoy di nasira ni hindi inuod. At sinabi ni Moises, ito ang kakanin ninyo ngayon. Ngayon ay araw ng pamamahinga at wala kayong makukuha niyan ngayon. 6 na araw kayong mamumulot niyan. Ika-7 ng pamamahinga ay wala kayong makukuha. Ngunit ng ika-7 araw ay may lumabas ng bukid para mamulot at wala nga silang nakuha. Kaya't sinabi ni Yahweh kay Moises, hanggang kailan pa kayo susuway sa aking mga utos? Tandaan ninyo na akong si Yahweh ang nagtakda sa inyo ng araw ng pamamahinga, kaya tuwing ika-6 na araw ay binibigyan ko kayo ng pagkain para sa 2 araw. Sa ika-7 araw ay walang aalis ng bahay at mula noon hindi na sila gumawa kung ika-7 araw. Mana ang itinawag ng mga Israelita sa pagkaing pinupulot nila. Ito'y kamukha ng buto ng kalantro, maputi at lasang galyetas na minasa sa pulot. Pukyutan. Sinabi sa kanila ni Moises, ito ang utos ni Yahweh, kumuha kayo ng isang sisidlan at punuin ninyo ng mana. Ito itatago ninyo para makita ng inyong magiging mga anak at mga apo ang pagkaing ibinigay ko sa inyo nang ilabas ko kayo sa Ehipto. Sinabi naman ni Moises kay Aaron, kumuha ka ng isang banga at lagyan mo ng kalahating salop na mana. Pagkatapos ilagay mo sa harapan ni Yahweh upang itago para sa ating magiging mga anak at mga apo. Gaya ng iniutos ni Yahweh kay Moises, inilagay ni Aaron sa harap ng kaba ng tipan ang banga ng mana. Mana ang kinain ng mga Israelita sa loob ng 40 taon hanggang sa dumating sila sa Kanaan. Ang kalahating salop ay katumbas ng ika-10 bahagi ng kanilang takalan. Chapter 17. Ang bukal mula sa malaking bato. Mula sa desyerto ng Sin, nagpatuloy ang mga Israelita at yugto-yugto silang naglakbay ayon sa utos ni Yahweh at sila'y nagkampo sa Rephidim. Walang tubig doon, kaya nagalit sila kay Moises. Sinabi nila, bigyan mo kami ng tubig na maiinom. Bakit kayo magagalit? Bakit hindi kayo magtiwala kay Yahweh? Sagot ni Moises. Ngunit talagang uhaw na ang mga Israelita, kaya sinumbatan nila si Moises. Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw, pati mga anak namin at mga hayop? Kaya taimtim na nanalangin si Moises kay Yahweh, ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Ibig na nila akong batuhin. Sumagot si Yahweh, magsama ka ng ilang pinuno ng sambahayan ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod na inihampas mo sa ilog at lumakad na kayo. Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Horeb. Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao. Gayon nga ang ginawa ni Moises at ito'y nasaksihan ng mga kasama niyang lider ng Israel. Ang lugar na iyon ay pinangalanan niyang Masa at Meriba dahil dooy nagtalo-talo ang mga Israelita at sinubok nila si Yahweh. Ang pinagtalunan nila ay kung pinapatnubayan sila ni Yahweh o hindi. Ang labanan ng mga Israelita at ng mga Amalekita. Nang ang mga Israelita ay nasa Rephidim, sinalakay sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Moises kay Josue, pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pagkikipaglaban sa mga Amalekita. Tatangnan ko naman
ang tungkod niya na ibinigay sa akin ng Diyos at ako'y tatayo sa ibabaw ng burol. Sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amalekita. Si Moises naman kasama sina Aaron at Hur ay nagpunta sa burol. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalekita. Nangawit na si Moises, kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moises habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil doon nalupig ni Josue ang mga Amalekita. Sinabi ni Yahweh kay Moises, isulat mo ang pangyayaring ito upang hindi ninyo malilimutan at sabihin mo naman kay Josue na lilipulin ko ang mga Amalekita. Nagtayo si Moises ng isang altar at tinawag niya itong si Yahweh ang aking watawat. At sinabi niya sa mga tao, hawakan ninyo ang watawat ni Yahweh, patuloy niya tayong pangungunahan sa ating pakikilaban sa mga Amalekita. Chapter 18. Dinalaw ni Jethro si Moises. Nabalitaan ni Jethro, biyanan ni Moises at saserdote sa Madian, ang mga ginawa ni Yahweh para kay Moises at sa mga Israelita, kung paanong inilabas niya ang mga ito sa lupain ng Ehipto. Si Jethro ang nag-aruga kay Sipora nang ito'y pauwiin ni Moises sa Madian kasama ang dalawa nilang anak. Gersom ang pangalan ng una, sapagkat ang sabi ni Moises nang ito'y isilang ako'y naninirahan sa ibang lupain. Ang pangalawa na may Eliezer, sapagkat ang sabi niya, tinutulungan ako ng Diyos ng aking mga ninuno. Iniligtas niya ako sa tabak ng Faraon. Isinama ni Jethro ang asawa ni Moises at ang dalawang anak nito at pumunta sa kinahihimpilan ni na Moises sa ilang sa tabi ng bundok ng Diyos. Pagdating doon, ipinasabi niya kay Moises, darating ako riyan kasama ang iyong asawa at dalawang anak. Kaya't sinalubong sila ni Moises, nagbigay galang siya sa biyanan niya, yakap ito at isinama sa kanyang tolda. Doon sila nagkumustahan at masayang nagbalitaan. Isinalaysay ni Moises ang lahat ng ginawa ni Yahweh sa Faraon at sa mga Ehipsyo at kung paano niya iniligtas ang mga Israelita. Isinalaysay rin niya ang mga hirap na inabot nila sa paglalakbay at kung paano sila tinulungan ni Yahweh. Natuwa si Jethro sa kabutihang ginawa sa kanila ni Yahweh at sa pagliligtas sa kanila sa mga Ehipsyo. Sinabi niya, purihin si Yahweh na nagligtas sa inyo mula sa kamay ng Faraon at ng mga Ehipsyo. Purihin si Yahweh na humango sa mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Napatunayan ko ngayon na siya ay higit sa ibang mga Diyos dahil sa ginawa niya sa mga Ehipsyo. At si Jethro ay nagdala ng handog na susunugin para sa Diyos. Dumating si Aaron at ang mga lider ng Israel at kumain sila kasalo ng biyanan ni Moises. Ang paghirang sa mga hukom. Kinabukasan naupo si Moises upang hatulan ang mga tao tungkol sa di nila pagkakaunawaan. Inabot siya ng gabi sa dami ng tao nang makita ni Jethro ang hirap na inaabot niya sa kanyang ginagawa. Tinanong niya, ano ba ang ginagawa mo sa mga tao? Bakit maghapon kang nakaupo sa napapaligiran nila? Sumagot si Moises, mangyari po, lumalapit sila sa akin para alamin ang kalooban ng Diyos kapag may dalawang tao na hindi nagkakaunawaan. Dumudulog sila sa akin at sinasabi ko naman sa kanila kung sino ang may katwiran. Bukod doon, ipinaliliwanag ko sa kanila ang mga utos ng Diyos. Sinabi ni Jethro, hindi ganyan ang dapat mong gawin. Pinaghihirapan mo ang iyong sarili, pati ang mga tao. Malaking gawain iyan para sa iyo at hindi mo kayang mag-isa.
Pakinggan mo itong ipapayo ko sa iyo at tutulungan ka ng Diyos. Ikaw ang lalapit sa Diyos para sa kanila at magdadala sa Kanya ng kanilang mga suliranin. Ikaw ang magtuturo sa kanila ng mga kautusan at mga palatuntunan at ikaw rin ang magpapaliwanag sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin. Ngunit pumili ka ng mga taong may kakayahan, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan at di masusuhulan. Italaga mo silang tagapangasiwa sa libu-libo, daan-daan, 50-50 at 10-10. Sila na ang bahalang humatol sa maliliit na usapin at ang mabibigat na kaso lamang ang ihaharap sa iyo. Sa gayon, hindi ka masyadong mahirapan sapagkat matutulungan kanila sa iyong gawain. Kung ganoon, ang gawain mo tulad ng ibig ng Diyos, hindi ka mahirapan at madali pang maaayos ang anumang suliranin nila. Matamang pinakinggan ni Moises ang sinabi ng kanyang biyanan at sinunod niya ito. Pumili nga siya ng mga lalaking may kakayahan at itinalagang tagapangasiwa sa Israel. Iba'y sa libu-libo, iba'y sa daan-daan, iba'y sa 50-50 at iba'y sa 10-10. Sila ang naging palagiang hukom ng bayan. Lahat na lamang ng malalaking usapin ang idinudulog nila kay Moises at sila na ang lumulutas sa manliit na kaso. Si Jethro nagpaalam na kay Moises at umuwi na sa sariling bayan. Exodo chapter 19. Ang mga Israelita sa bundok ng Sinai. Ang mga Israelita ay nakarating sa ilang ng Sinai noong 3 buwan buhat nang umalis sila sa Ehipto. Mula sa Refidim, nagpatuloy sila sa ilang ng Sinai at nagkampo sa tapat ng bundok. Si Moises naman ay umakyat sa bundok upang makipag-usap sa Diyos. Sinabi sa kanya ni Yahweh, ito ang sabihin mo sa buong angkan ni Jacob, sa buong Israel. Nakita ninyo ang ginawa ko sa mga taga-Ehipsyo at tulad ng pangangalaga ng isang agila sa kanyang mga inakay, kayo'y aking kinupkop. Kung susundin ninyo ako at hindi kayo sisira sa pakikipagtipan ko sa inyo, kayo ang magiging bayan kong hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangi. Kayo'y gagawin kong bayan ng mga saserdote na maglilingkod sa akin. Nakatalaga sa akin, yan ang sabihin mo sa mga Israelita. Kaya tinipon ni Moises ang mga lider ng Israel at sinabi ang lahat ng iniutos sa kanya ni Yahweh. Sila naman ay parang iisang taong sumagot, susundin namin ang lahat ng iniutos ni Yahweh. Si Moises ay nagbalik kay Yahweh at sinabi ang tugon ng mga tao. Sinabi ni Yahweh kay Moises, magsasalita ako sa iyo mula sa makapal na ulap ng naririnig ng mga tao upang sila'y maniwala sa iyo habang panahon. At sinabi ni Moises kay Yahweh ang pasya ng mga tao. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga tao na humanda sa pagsamba sa akin ngayon at bukas. Kailangang labhan nila ang kanilang mga kasuotan at humanda sa makalawa. Sapagkat ako si Yahweh ay bababa sa bundok ng Sinai para makita ng mga tao. Lagyan mo ng hanggahan ang paligid ng bundok at sasabihin mo sa kanila na huwag aakyat sa bundok at sasalingin ang anumang nasa loob ng hanggahan. Sinumang gumawa nito ay papatayin sa pamagitan ng bato o pana, maging tao o hayop, at sinumang patayin sa ganitong dahilan ay huwag ding sasalingin. Kapag narinig na ninyo ang mahabang tunog ng tambuli, saka pa lamang kayo makaakyat sa bundok. Mula sa bundok, bumaba si Moises at ipinahanda ang mga tao upang sumamba. At nilinis nila ang kanilang mga kasuotan. Sinabi sa kanila ni
Moises, humanda kayo sa makalawa, huwag kayong magsisiping. Kinaumagahan ng 3 araw, nagkukulong sa bundok at sala sa labat. Ang kidlat, ang bundok ay nabalot ng makapal na ulap at narinig ang isang malakas na tunog ng tambuli. Lahat ng tao sa buong kampamento ay nanginig sa takot. Pinangunahan ni Moises ang mga tao papunta sa paanan ng bundok upang humarap sa Diyos. Ang bundok ng Sinai ay nababalot ng usok sapagkat bumaba si Yahweh sa anyo ng apoy. Pumailan lang ang usok tulad ng usok ng isang pugon at ang mga tao'y pinagharian ng takot. Palakas ng palakas ang tunog ng tambuli. Nagsalita si Moises sa sinagot siya ng Diyos sa pamagitan ng kulog. Si Yahweh ay bumaba sa tuktok ng bundok ng Sinai at pinaakyat niya roon si Moises. Sinabi niya, humanda ka at sabihin mo sa mga tao na huwag lalampas sa hangganan sa kagustuhang makita ako sapagkat marami ang mamamatay, pati ang mga saserdoting lalapit sa akin ay kailangang maglinis ng kanilang sarili, kung hindi parurusahan ko sila. Sinabi ni Moises kay Yahweh, hindi po aakyat dito ang mga tao sapagkat pinalagyan na ninyo ng hanggahan ang paligid ng bundok at itinuturing naming banal ang nakapaloob diyon. Sinabi ni Yahweh, bumaba ka at isama mo rito si Aaron, ang mga saserdote at ang mga tao ay huwag mong palalampasin sa hanggahan. Sino mang lumampas ay parurusahan ko. Bumaba nga si Moises at sinabi ito sa mga tao. Chapter 20. Ang 10 utos. Ito ang sinabi ng Diyos. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyo sa pagkaalipin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan o ribulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosang iyan sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak hanggang sa ika-4 na salin lahi. Ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapo-apuhan. Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalang ni Yahweh sapagkat parurusahan ko ang sinumang bumanggit nito ng walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang ika-7 araw ay araw ng pamamahinga at itatalaga ninyo sa akin sa ika-7 araw. Walang gagawa isa man sa inyo, kayo, ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga kamay, o sino mang naninirahan sa inyong bayan. 6 na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat at ang lahat ng nasa mga ito. Namahinga ako sa ika-7 araw, itinangi ko ito at itinalaga para sa akin. Igalang ninyo ang inyong ama't ina, sa gayoy mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay, huwag kayong mga ngalunya, huwag kayong magnanakaw, huwag kayong sasaksi sa di katotohanan. Huwag ninyong pag-imbutan ang sambahayan ng inyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno, o ang anumang pag-aari niya. Natakot ang mga Israelita, nanginig sa takot ang mga Israelita. Nang marinig nila ang dagundong ng kulog,
tunog ng tambuli at makita ang kidlat at ang usok sa bundok na natili silang nakatayo sa malayo. Nang lumapit sa kanila si Moises, sinabi niya, "Ikaw ang magsalita sa amin at makikinig kami. Huwag ang Diyos at baka kami mamatay." Sinabi sa kanila ni Moises, huwag kayong matakot sapagkat sinusubok lang kayo ng Diyos. Ibig lang niyang magkaroon kayo ng takot sa Kanya pagkat ayaw niya kayong magkasala. Ngunit nananatili rin sa malayo ang mga tao. Si Moises lamang ang lumalapit sa makapal na ulap na kinaroroonan ng Diyos. Ang mga utos tungkol sa mga altar. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Sabihin mo ito sa mga Israelita. Narinig ninyo nang ako'y magsalita mula sa langit, huwag kayong gagawa ng ano mang Diyos-Diyosan, maging pilak o ginto. Gumawa kayo ng altar sa lupa at doon ninyo susunugin ang inyong mga handog para sa kapayapaan. Doon din ninyo susunugin ang handog ninyong mga tupa at mga baka. Doon ninyo ako sasambahin sa lugar na ituturo ko sa inyo. Ako'y paroroon at pagpapalain ko kayo. Kung gagamit kayo ng bato sa altar na inyong gagawin, huwag ninyong tatapyasin. Kapag tinapyas ninyo, hindi na karapat-dapat sa akin. Huwag kayong aakyat sa baitang ng altar kung wala kayong salawal. Ayan, purihin po ang Panginoon, mga kaibigan. Ngayon po ay dito po muna tayo magtatapos sa chapter 20. Mula po sa chapter 16 ay dito po tayo magtatapos sa chapter 20. At maraming salamat sa Panginoon dahil nagsimula na yung mga kautusan ng Panginoon sa pamagitan ni Moises na siyang sasagawa ng mga utos ng Diyos. At dito po sa huli, sa 10 Commandments, ay talaga pong ang Panginoon ay nangusap na sa mga tao ng dapat gawin at hindi dapat gawin. Kaya maraming salamat po sa ating Diyos sa umagang ito dahil makakapagpatuloy na po tayo ng ating Bible reading at ngayong araw nga po ay pang day 14 na po ang ating Bible reading. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa aking channel. Salamat po sa lahat ng mga subscribers na narito na sa aking channel. At wala po akong ibang dalangin kundi ang maranasan po nating lahat ang kapangyarihan ng Panginoon. Ma-encounter natin ang Panginoon sa pamagitan ng ating pakikinig at pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya ako po ay nagpapasalamat din sa Diyos sa kanyang kabutihan sa buhay nating lahat. Purihin po ang ating Diyos sa buhay nating lahat at purihin ang ating Panginoon sa lahat ng bagay na ating gagawin sa araw na ito. Patuloy po tayong pagpalain ng ating Diyos sa lahat ng area ng ating mga buhay, ganun din sa ating buong sambahayan. Salamat po muli sa inyong lahat.